Hi, good morning. Okay, so ito, dahil sa bundok na kami nakatira at ang hirap din na laging baba para lang bumili ng mga dishwashing. So gagawa ako ng sarili naming dishwashing. Actually, matagal na akong gumagawa kaya marami akong mga ingredients pa na nandiyan. So yung process ko sa paggawa ng dishwashing, meron kasi tayong kanya-kanyang paraan eh. Pero yung sa akin kasi is ibang way. Pero ito muna yung ingredients natin. Ito yung isles, 1 kilo. So, pag 1 kilo yung ating isles, yung ating sodium chloride is 1 kilo din. Ito lagpas to sa 1 kilo kasi dalawa ito. Ayan. Nabawasan ko na to dahil sa ginamit ko noon. Ayan. So, magdadagdag na lang ako mamaya. So, meron din tayong, ito naman is yung ating antibac at saka moisturizer. Pero mag-a-add tayo konti kasi meron pa ako, ayan, isang galon. So, ang ating kalamansi, ayan, 30 ml. Pero magdadagdag pa ako para mas mabango yung ating dishwashing. Ito yung ating colorant. Powder pa siya, hindi siya liquid. Kaya siya ganyan, hindi ko siya tinutunaw kaagad para nakokontrol ko kung gaano ka-clean yung ating dishwashing. So, meron din akong foam booster. Nag-a-add ako ng foam booster para mabula yung ating dishwashing. At dito naman, sa ating degreaser o yung ating lapsa, mas madami actually yung ginagamit ko kaysa dun sa mga nakakit na siya. Kasi yung ating lapsa, ito yung pampalis ng plato. Lalo na yung tatanggal ng sebo at saka yung mga pagkain na tira-tira dun sa plato. Yan. Kaya nagdadagdag ako yan. So, meron din tayong EDTA at saka neutralizer. So, ako na yung tumunaw. Ayan. So, medyo dinagdagan ko yung ating neutralizer at saka EDTA kasi yung tubig natin is mula yan dyan sa spring. Wala kaming tubig dito. So, may tubig kami dito pero mula sa spring. So, nagdagdag ako ng EDTA at saka yung neutralizer natin. At, meron din akong, ito yung stain remover. Yan, nag-a-add ako nito kasi makikita mo talaga yung difference nun sa paghugas mo ng plato. Mas maputi siya at saka pantanggal siya ng mancha. Yan, ito yung ating stain remover. Okay. Tapos, itong isa. Tinanggal ko kasi doon yung phone. Mamaya, balikan natin yan. Okay, sa paggawa ko naman ng dishwashing, inuuna ko yung isles. So, wala yan siyang tubig. Ayan, tingnan, wala siyang tubig. At dapat meron kang panghalo. Ito, actually, is maliit lang. But since wala pa kaming pwedeng panghalo na ito, na nagawang stick or nabili, so ito na lang. Wala yan siyang tubig. Okay. So, ang ginagawa ko is, inuuna ko ubos lahat yung isles natin na 1 kilo. Yan, lagay natin dyan. Yung isles is sodium laureth sulfate. Or sometimes called as sodium lauryl ether sulfate. Ayan. Ayan. Hinanap niya talaga yung meaning ng isles. Alam mo, buti pa yung mister ko alam yung isles. Oh, ayan, ubos na yung natin. Yung sodium chloride naman natin, ayan, bawas na yan para sa 1 kilo. Ito pwede natin ilagay na lahat yan dyan. Sunod dun sa isles. Tapos, magtutunaw ako ng konting sodium chloride yan. Yeah. Ayan. Dito sa ating 1 liter na tubig. Okay. So, yung parang kulang doon, dito ko nilalagay. Tapos, tutunawin ko. Okay.
So, anong purpose nung ginawa kong yan? Kaya hindi ako nagagawa nung katulad nung iba na naglalagay na kagad ng tubig, tapos ilalagay na lahat ng ingredients. Yun kasi hindi mo siya makokontrol kung gaano kalapot yung iyong dishwashing. 'Di ba? So, let's say, nagkamali ka sa ano ng tubig, lalabnaw yun. Eh kung wala ka namang mga extra ingredients para siya lumapot ulit, mahihirapan ka nang i-adjust yung dishwashing kasi ando na yun lahat eh. Yung Ando pa. na yung tubig eh. Kaya kung malabnaw siya, malabnaw na talaga kasi wala ka ng ibang ingredients na i-add para lumapot siya, ma-adjust siya. Ang purpose Okay. nito is kapag ang dishwashing mo is diba nakapaglagay kasi ito kasi is 16 liters. Diba? So, i-adjust mo pag malapit ka na matapos, kung sa tingin mo is para siyang malabnaw, ito yung ilalagay mo na naman dun. Dahan-dahan hanggang sa makuha mo yung lapot na gusto mo. Yung pala sikreto doon. Yun. Kasi kapag nilagay mo lahat, let's say 14 liters ng tubig, nilagay mo na lahat, hindi mo na ma-adjust yung lapot nun eh. O kaya, ano nung dishwashing mo. Consistency ba tawag doon? Consistency. Consistency ng iyong dishwashing. Consistency. Yun. Ayan, so imimix na natin yung isles at saka yung asin. Sa pag-mix ng ating ingredients, isang ano lang dapat siya. Isang ikot lang, hindi siya yung pa ganon-ganon. Ayan. Kapag na-mix na natin yan siya ng gusto, doon na tayo mag-aadahan-dahan ng tubig. Ayan, tingnan mo. Wala na yan, ano na yan siya. Puting-puti na. Iba na yung consistency niya. Ayan, sige. Okay, diyan na tayo mag-add ngayon ng tubig. Ayan o, halos hindi mo na siya mahalo. Okay? So, add tayo ng tubig. So, 1 liter. Ano ba ito? Okay, saglit. Ganun pala yun. Hawakan mo. Kasi papatay ko na.